Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang tanggapan ng taga-toos ang siyang naatasang mamuno sa pagtataas ng watawat sa umagang ito. Ang ating programa ay sisimulan ng isang panalangin na pamumunuan ni Binibining Bernadette Cruz at susundan ng pag-awit ng Lupang Hinirang, panunumpa sa watawat na pamumunuan ni Binibining Ana Santos at ang awit ng Maynila. At susundan ng mensahe mula sa aming Officer in Charge, Mr. Jonathan R. Dalorio. At ang panguli, ang mensahe ng ating kagalang-galang na Mayora, Mayor Maria Sheila Hani Lacuna Panga. Inaanyayahan ko po ang lahat na sandaling manahimik at tayo'y manalangin. Babasahin ko po mula sa Biblia, sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 20, bilang handog na papuri at panalangin sa umagang ito. Purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan. Kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Tinig ni Yahweh naririnig sa ibabaw ng dagat. Ang dakilang Diyos ay nagpapakidlat, umaalingaw at naririnig ng lahat. Tinig ni Yahweh makapangyarihan at punong-puno ng kadakilaan. Maging mga punong sedar ng Lebanon, sa tinig ni Yahweh mawawasak ang mga iyon. Parang guyang pinalulundag niya ang mga bundok ng Lebanon, parang torong pinalulukson niya ang bundok Hermon. Dahil sa tinig ni Yahweh, kidlat ay gumuguhit. Kapag siya'y nagsalita, disyerto'y nayayanig. Inuuga niya pati ang ilang ng Kades. Sa tinig ni Yahweh, mga usay napapaanak, at nakakalbo pati ang mga gubat. Lahat ng nasa templo'y sumisigaw, ang Diyos ay papurihan. Si Yahweh naghahari sa mga kalaliman, nakaupo sa trono bilang hari kailanman. Si Yahweh ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan, at pinagpapala sila ng mapayapang buhay. Ito ang aming paghayag sa kadakilaan at kapangyarihan mo, aming Diyos Ama. Sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Itaas po natin ng ating kanang kamay at sabay-sabay po nating sambitin ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan, na nakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa.
kanyang mensahe, ipinakikilala ko po sa inyo ang aming mabait, masipag at matalinong officer in charge, Mr. Jonathan R. Galorio. Sa ating mahal na Mayor, Mayor Hani Lacuna Pangan, Vice Mayor John Marvin Yusel Bonieto, magigiting na miyembro ng Sangguniang Panglungsod, Secretary to the Mayor, Attorney Marlon M. Lacson, City Administrator Bernardito C. Ang, Chief of Staff Sir Joshua R. Santiago, mga empleyado, kawani at mga kapwa ko lingkod bayan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang opisina po ng taga-tuos o ako po sa City Accountant ay ang pangunahing tanggapan na nangangasiwa ng pangkabuang ulat, pinansyal at operasyon ng ating lungsod. Kasama po dito ang pagproseso ng pang-araw-araw ng pinansyal na transaksyon ng ating syudad. Gayon din po ang ulat sa kita at gastusin ng ating lungsod. Saklaw din po ng aming tanggapan ang paggawa ng iba't ibang financial report, financial statement ng ating lungsod at mga component barangays na sinasabit naman po natin sa Commission on Audit. Itong nakarang taon din po ay nakatanggap muli tayo ng Seal of Good Financial Housekeeping mula sa Department of Interior and Local Government na isa po sa mga importanteng assessment criteria para sa Seal of Good Local Governance po ng ating lungsod. At muli po para naman po sa kanyang lingguhang mensahe sa umagang ito, palapakan po natin ang ating mahal na Mayor, Mayor Hani Lacuna Pangan. Maraming salamat sa officer in charge ng tanggapan ng tagapagtuos, Ginoong Jonathan Galorio. Na hanggang ngayon ay nagbibinata. Nakalimutan pong panggitin ng tagapagpakilala sa kanyang mga kulang ng cute. Good morning! Maraming salamat po sa tanggapan ng tagapagtuos. Nakakatakot, di ba? Pero, ang ibig sabihin lang ay sa kanila po nagdaraan ang lahat ng pondo ng ating pamahalaan at inilalagay nila o inaayos nila ng tama upang sa gayon ay magamit din natin ng tama sa ating pang-araw-araw na paglilingkod sa ating minamahal na lungsod. Kagabi ay nagkaroon ng kick-off rally dito sa Quirino Grandstand, ang tinatawag na Bagong Pilipinas Kick-Off Rally. At ang inyong lingkod ay bahagi sa naganap na Bagong Pilipinas Kick-Off Rally. May mga ilang sinambit ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sa tingin ko ay akmang-akma sa araw-araw nating ginagawa dito sa ating lungsod. Particularly para sa bawat kawani ng ating pamahalaan. Ang sabi po niya, the government must show not on deeds, not on words, but on deeds. The government must lead by example. Dapat po yun ang ating ginagawa. Hindi lang ang national government, lalong-lalo na ang local government. Ang sabi pa ho niya, ang pagbabago ay dapat nagsisimula sa pamahalaan. At meron po siyang mga mahigpit na tagubilin
na madalas din po nating ipinagbibilin sa inyo tuwing sasapit ang Lunes sa ating regular flag raising ceremony. Una na sinabi po niya, bawal ang tamad at makupad. Wala dapat na mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Naniniwala ba kayo dyan? Ako naniniwala po ako dyan. Mas magiging epektibo po tayo kung mabilis po nating maipararating ang lahat ng ating mga programa, proyekto at serbisyo sa ating mga kababayang Manileño. Susunod na sinabi ho niya, palitan ang sungit ng ngiti. Smile naman dyan. Smile. Ang aga-aga, Lunes na Lunes, nakasimangot kayo, maaga kayo gumising. Mas maaga po akong gumising sa inyo. Sabi nga nila, pag maganda ang disposisyon mo, paggising mo sa umaga, buong araw na maganda ang iyong disposisyon, mas maganda ang pakikitungo mo sa lahat ng iyong makakaharap. Sabi ho niya, we are servants of the people and we are not the Lord. Sana po isapuso natin ang mga nabanggit niya. Ito rin naman po ang ating laging sinusumpaan kapag unang Lunes ng bawat buwan. Mga ilang bagay lang na dapat pong isapuso ng bawat isa sa atin dahil lagi ko nga pong sinasabi, maliban sa ating mga sari-sariling pamilya, ang pamahalaan ang inaasahan ng ating mga kababayan. Maganda umaga po sa inyong lahat.